si Representative Percy Sendanya sa sagot ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga impeachment complaint na inihain laban sa Vice Presidente sa House Committee on Justice. Ito ay matapos magsumite si Vice President Duterte ng kanyang sagot sa dalawang impeachment complaint na inihain laban sa kanya sa House Committee on Justice. Sa kanyang tugon, iginiit ni Duterte na inuulit lamang ang mga reklamo, ang mga paratang sa naunang impeachment complaint na idineklara ng unconstitutional ng Korte Suprema at anyay walang sapat na batayan ang mga alegasyon laban sa kanya. Ayon kay Sendanya, hindi dapat na itanggi lamang ang mga alegasyon at dapat umano itong sagutin sa pamamagitan ng maayos na proseso ng impeachment. Paulit-ulit natin pinapaliwanag sa kanya, hindi recycled yung kaso kasi to begin with, hindi pa rin naman niya to sinasagot. So ang recycled dito yung palusot niya. At ang recycle dito yung paulit-ulit niyang refusal to be accountable for the faults that she did para sa mga ginawa niyang pagnanakaw sa kaban ng bayan at pang-aabuso sa kapangyarihan. Ito naman ngayon yung pagkakataon ng mga complainants para sagutin yung non-answer ni VP Sara Duterte. So merong sagot si VP Sara at syempre may pagkakataon yung ating complainants to respond to that. So ito yung hinihintay natin na mangyari in the next few days. So maaaring today, ibigay yung kopya ng sagot ni VP Sara sa complainants. Meron silang 3 araw para sumagot. Iginiit ng mambabatas, nararapat lamang na litisin sa Kamara ang mga paratang upang malinaw na masuri kung may pananagutan nga ba o wala ang Vice-Presidente. Hinihintay pa natin yung desisyon ng komite at ng House Leadership kung magpapatuloy ang ating hearings during the break. Pero sa dulo, ang ating gustong sabihin sa taong bayan, kinakailangan magbantay tayo kasi ginagawa talaga nila ang lahat para ma-evade yung accountability. Samantala, nagsimula na ang unang araw ng pamamahagi ng cash aid para sa mga tricycle driver upang maibsan ang patuloy na pagtaas ng presyo ng gasolina. Narito ang ulat hatid ni Jade Buhoy. Sinimulan na ng pamahalaan ang pamamahagi ng cash relief assistance para sa mga tricycle drivers sa Metro Manila, kung saan ito ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian na unang araw ng payout sa ASEC Covered Court sa Santa Mesa, Maynila. Dito mahigit 745 tricycle driver ang nakatanggap ng tig 5,000 pesos na tulong matapos dumaan sa validation ng mga social worker. Sa kabuuan, aabot sa higit 4.7 million pesos ang naipamahagi sa nasabing payout site. Samantala, pinangunahan din ng kalihim ng DSWD ang pamamahagi ng cash aid sa San Juan City, kung saan 621 driver naman ang nabigyan ng tulong. Ayon sa DSWD, bahagi ito ng hakbang ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng patuloy na pagtaas ng presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Pahayag pa ng kalihim na nakahanda ang pamahalaan na magbigay ng karagdagang tulong kung magpapatuloy ang mataas na presyo ng petrolyo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, binabantayan ng Philippine National Police ang mga gasoline station sa buong bansa upang maiwasan ang posibleng hoarding at profiteering at iligal na pagsasara ng mga istasyon ng langis. Ayon sa PNP, isinama na sa regular na patrol at visibility operations ng pulis ang pagbabantay sa mga gasolinahan. Layunin nitong matiyak na sumusunod ang mga retailer sa umiiral na presyo at regulasyon sa supply ng langis. Ginagawa ito ng mga pulis sa koordinasyon na din ng Department of Energy at iba pang ahensya ng pamahalaan. Sa ngayon, sinabi ng PNP na wala pa namang naitatala na kumpirmadong kaso ng hoarding, profiteering o hindi otorisadong pagsasara ng mga gasoline station. Gayunman, tiniyak ng PNP na mananatiling alerto at handa ang pulisya sa anumang ulat ng iligal na gawain. Hinimok din ng otoridad ang publiko na agad i-report ang kahina-hinalang kakulangan ng supply o biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina upang agad itong maimbestigahan.
Sa ibang balita, nagpaabot ng pakikiramay at tulong pinansyal ang pamahalaan sa pamilya ng isang OFW na nasawi sa gitna ng tensyon sa Israel. Kinilala ang OFW na si Mary Ann De Vera, isang caregiver mula sa Basista, Pangasinan. Ayon sa ulat, nasawi si De Vera matapos tamaan ng misail ang kanilang tirahan sa Tel Aviv habang tinutulungan niyang mailigtas ang kanyang employer. Personal na dumalaw sa burol ang mga opisyal ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration upang ipaabot ang pakikiramay ng pamahalaan. Nagbigay rin ang DMW ng financial assistance mula sa Action Fund upang makatulong sa pamilya ng OFW. Dumalo rin sa burol ang ilang opisyal ng pamahalaan, kabilang na dito ang mga galing sa Embahada ng Israel sa Pilipinas at mga lokal na opisyal ng Pangasinan. Tiniyak ng pamahalaan na patuloy itong magbibigay ng suporta at tulong sa pamilya ng nasawing OFW. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.